I-welcome na natin. Ito na on the line. Kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon. Ito si Miss Colleen R. Santos. Isa sa mga summa cum laude dito po sa University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga po, Miss Colleen. Welcome po sa aming program. Thank you very much sa pagpaunlak sa interview. Si Bombo Kier po ito and together with me si Bombo Kim. Bati muna kayo ma'am sa atin pong mga listeners and viewers. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan na ako po ay ma-interview dito sa Bombo Radio Station. Okay, yun. Una nating tanong mo, yung pag-usapan, kumusta po sa feeling natin or sa ating pakiramdam na tayo ay graduate or nagtapos bilang isang summa cum laude? Inasahan ba natin ito ma'am na mangyayari, Ma'am Colleen? Sa una po talaga nagulat ako dahil hindi ko naman ina-expect na gagraduate ako na summa cum laude. Kasi pumasok ako sa UP na hindi ako humahabol sa mga honors. Gusto ko lang talaga matuto. Pero ayun, itong honor na to is itong malaking bonus. And sometimes I cannot feel but to become happy kasi hindi ko expect talaga na ma-accomplish ko to. So I'm very grateful for God and the people who have helped me to accomplish this honor. So hindi lang po ito para sa akin, kundi para na rin sa aking pamilya, mga kaibigan at mga taong tumulong sa akin. Opo, yun. Malaman namin ma'am, ano yung course natin dito sa UP, ma'am? Ang aking course po ay BA Philosophy. Okay. Sa pag-aaral nyo ma'am ng philosophy, ano ba ma'am yung parang naging challenge sa atin during that time na tayo ay nag-aaral dito sa isa sa mga prestihiyosong paaralan sa UP, Ma'am Colleen? Well, since I came in an unconventional background po, naging out of school youth po ako for 7 years. Ang dami ko pong delay. Nag-repeat pa po ako ng grade 8, sir. So, sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko nung pumasok ako sa UP kasi talaga, sir, lahat matatalino sa UP. So, meron po akong tinatawag na imposter syndrome kung saan, ayun nga po, mababa ang aking tingin. Pero sa awa po ng Diyos, nakasurvive po ako at tinulungan po ako ng mga kaklase ko po. Talagang tulungan po kami, may mga group studies po kami. At I made sure to make an extra effort to study, um to catch up with my peers po. So, sa philosophy naman po, ang pinaka-nahirapan po ako dito is yung readings. Kasi po yung readings dito is hindi po siya madali. Marami pong mga mahirap na salita kasi galing pa sa mga ancient Greeks. Yung mga readings ng philosophy, karamihan po dito ay ancient Greeks. Pero once na nabasa ko naman po, talagang nag-improve po yung skills ko sa comprehension, sa reading comprehension, at naging madali na lang ang aking pagbabasa sa iba pang mga readings ng philosophy. Opo. And ito, ma'am, total ito nakatawag sa akin ang pansin, Miss Colleen, na kayo pala ay out of school youth na mention po ninyo kanina. Dito, Miss Colleen, ano yung pinakamahirap siguro ma'am na hamon na pinagdaanan nyo sa aspeto, halimbawa sa aspetong pinansyal, social, and sa emotion or sa emosyonal? Miss Colleen. Ang pinakamahirap po talaga na napagdaanan ko bago ako magkolehiyo ay yung financial na problema. Kasi po, bago pa man ako maging out of school youth ay normal po ang aking buhay at nagkaroon ako ng maayos na edukasyon sa isang pribadong paaralan mula preschool hanggang grade 5. Ngunit dahil sa financial na problema at problema sa pamilya, naging out of school youth ako. So alam ko that then na I'm not living a normal life compared to my original batchmates, compared to my peers. So yung mga taong talagang yun, sir, yung pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Kasi nainggit din po ako sa mga original kong kaklase. May mga panahon din po na
na puputulan kami ng tubig at kuryente at may mga panahon po na nawawalan po kami ng makakain. So, ayun po, um, as I've mentioned, nainggit po ako sa mga kaedad ko na nakapag-aral sa isang traditional na paaralan kasi iniisip ko na sila inaalala lang nila yung deadlines nila sa school, mga exams, assignments, habang ako at ang pamilya ko nakatuon naman sa kung paano mabubuhay sa araw-araw, kung paano makakasurvive. Opo, yun. Dumating ba sa point, ma'am, na bumaba masyado yung tiwala natin sa ating sarili? Dahil sa situation natin before na yun nga po, out of school youth. Paano kaya kung hindi na ako tumuloy sa pag-aaral? Dumating ba sa mga ganong point na naisip natin yun, ma'am? Opo naman, opo, sobra. Kasi sobrang bata ko pa nun. Maraming beses ko nang gustong sumuko noon. Hindi lang sa laban ng aking pangarap na makapag-aral ulit, kundi pati na rin sa laban ng buhay. Inisip ko po kasi noon na kung ganito nakahirap mabuhay at bata pa lang ako, paano pa kaya yung hirap pagtanda ko? Baka hindi ko nakayanin. Pero hindi po ako sumuko dahil sa awa po ng Diyos, may pinanghahawakan po akong pangako ng Diyos nun. So, kasi I grew up in a Christian family, in a religious family. So, whenever I feel like giving up, I would run towards God and He would comfort me. Actually, gusto ko nga i-share tong verse na to kasi ito yung talagang pinanghawakan ko all throughout the times that I wanted to give up. Sabi niya sa akin, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Okay po. Dumating din ba sa point na naisip natin na dahil sa out of school youth ako ngayon, 'pag pumasok ako sa school baka ma-bully ako ng mga kaklase ko. Tuksohin nila ako na, ay kakapasok lang, mga gano'n. Naisip ba natin 'yun, Opo. ma'am? Opo, siyempre po hindi po nawawala sa isip ko yung social aspect ng pag-aaral ulit after a very long time, aside from the educational aspect na baka hindi ako maka-catch up. Pero sa awa ng Diyos po mabait naman po yung mga naging kaklase ko. Ang tawag nga nila sa'kin nun, "Ate, Ate Colleen," ganyan. "Ate Colleen, pa-help naman dito. Ate Colleen, ganito 'to," ganyan. Tinutulungan po nila ako at tinutulungan ko din sila sa ibang aspeto ng buhay. Okay po. Pero dito, Miss Colleen, ano yung sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan natin before, bago tayo naging summa cum laude sa UP, ano ba ma'am yung mga naging tiyak na siguro turning point natin sa sitwasyon na nagtulak o yung naging inspiration natin ma'am para, muli tayong magbalik sa pag-aaral kahit na yung na-mention niyo nga po na kayo ay out of school youth, hindi pa rin tayo sumuko and yet naging matagumpay tayo ngayon, summa cum laude dito sa UP, ma'am. Okey po. So, ang naging inspirasyon po talaga sa'kin nun is yung aking pamilya at yung mahirap na sitwasyon namin noon. Sabi ko, gusto kong makapagtapos para magkaroon ako ng disenteng trabaho na tutulong sa amin na makaahon sa kahirapan. So, yun lang yung inspiration ko. It's quite selfish. Gusto ko lang maging mayaman, gano'n. It was my fear of falling back to poverty again. Pero as I've become more mature, this inspiration also encompasses the people who have helped me to come this far. So gusto ko rin silang tulungan after everything they've done to me, which includes my friends, family, and of course, since sa UP po ako nag-aaral, scholar ng bayan po ako. This also includes helping the Filipino taxpayer who financed my whole college. So sila po yung naging inspirasyon ko. Opo. Paano niyo naman, Miss Colleen, hinarap yung kulturang akademiko ng UP? Kasi alam natin, naku, ito na-o-observe ko lang, ang tataas ng confidence ng mga students sa UP, eh. Paano niyo yun, ma'am, hinarap yung mga academic culture ng UP and yung posibleng kawalan ng tiwala sa sarili? Tulad nga ng na-mention niyo before, yung imposter syndrome. Noong una po kayong tumapak sa universidad ng UP, ma'am. Yes po. Kasi sa first year ko po talaga, sir, yun po yung adjustment period ko po. Talagang hirap na hirap po akong mag-adjust
No, first year ko po. Tsaka, sir, 2021 po nun. So, pandemic pa po nun, sir. Wala po kaming physical classes. Puro online pa. So, hirap na hirap po akong alamin yung totoong kultura ng UP remotely. Isipin niyo po, sir, mag-rally tapos remotely sa bahay, sa kwarto. Mga ganun po. So, nakapag-adjust na lang po ako ng sa second or third year nung nagkaroon na lang po ng physical classes. And na-realize ko po na halos lahat naman sa amin nahihirapan ding mag-adjust. Pero um, as time goes on, nakapag-adjust naman po kami with the help of our friends and orgs. Kaya po, malakas po talaga yung organizational culture po ng UP. So, natuto po namin na hindi lang kami nag-aaral para sa amin mga sarili, para sa knowledge namin or para sa mga pangarap namin, kundi pati na rin po sa mga mamamayang Pilipino. Yun po yung na-realize namin sa pagiging estudyante ng UP. Opo. Eto ma'am, huling tanong ko na lang bago ko ilipat naman kay Bombo Kim ang opportunity para magtanong sa inyo. Eto ma'am, nakita ko sa post sa social media, kayo rin po pala ay nag-aral sa ALS. Tama, Yes ma'am? po. Opo. Puwede niyo ba ma'am ikwento yung yung journey niyo dito sa alternative learning system? Okay po. So, nag-aral po ako ng ALS nung nag-stop po ako ng grade 6. Okay, so sabi po ng parents ko, hindi na po namin talaga kayang mag-enroll sa isang pribadong paaralan o kahit saang paaralan nung tumutong na po ako ng grade 6. So, may nag-suggest po sa amin ng ALS or Alternative Learning System kung saan hindi siya traditional na klase. Walang exams all throughout. May isa lang exam which is yung final exam. Multiple choice po yun. At yung isa naman, essay. So, naalala ko, mga kasama ko rin po is mga out of school youth. Tapos, iba-iba po yung mga edad namin. May mga kasama po ako mga 50 years old, 40 years old. At natutuwa po ako sa experience na yun dahil bagong-bago po sa akin. At lahat po sa amin ay nagtutulungan. Kapag may nahihirapan pong isang estudyante, tinutulungan po namin siya, tinututor po namin siya, at sabay-sabay po kaming nag-aaral. Yan po yung gusto ko sa culture ng alternative learning system. Talagang sa ALS may pag-asa. Okay, very well said, ma'am. So ito, Miss Colleen, ipasa ko naman kay Bombo Kim ang opportunity para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Hello, Miss Colleen. Good morning. Bobo Kim Ramos to and welcome again dito sa programa. Siguro matanong ko lang po unang-una, no? Despite the financial hurdles na ating naranasan na magsilbi siya na balakid sa ating pag-aaral o kumbaga tuluyan tayong maging tuloy-tuloy sana yung pag-aaral natin na ma'am. Ano ba yung mga naging diskarte natin sa pag-aaral? Study habit and siguro paano tayo nakakuha ng access and resources sa mga materials sa kinakailangan given the fact na yun nga po, limitado tayo financially? Okay po. So, unahin ko po muna dun sa mga study resources. So, ang ginawa ko po noon, kami po ng aking nanay, ay humiram po ako ng mga libro sa aking mga kapitbahay. At sa awa naman po ng Diyos, kasing edad ko po yung mga kapitbahay ko po. So sila po, nag-aaral po sila sa isang traditional or formal na paaralan. So pagkatapos po nilang mag-aral, hinihiram po nila sa atin. Sa awa po ng Diyos, napakabait po nila. So, ang ginagawa ko po noon ay binabasa ko po yung mga libro. At kapag nahihirapan po akong basahin yun, humihingi po ako ng tulong sa aking mga churchmates. Buti na lang po yung churchmate ko po is mga teachers. Teachers po sila sa isang public high school. And kapag naman po sa college, iba naman po yung ginawa ko. Yung effective po talaga sa akin na study practice ay tinatawag na active recalling. So sa tuwing may mga lectures,
sinisigurado ko na nakikinig talaga ako sa bawat salita na sinasabi ng propesor at pagkatapos ng klase, inuulit ko yung tinuturo sa sarili ko sa harap ng salamin. At kapag may nakalimutan po ako, yun lang yung aaralin ko. So this method helped me to become more efficient in studying. Ibig sabihin po, I'm able to finish studying lots of lessons in a minimum amount of time. So yun po, sir. Ayun ma'am, madagdag ko lang po, paano niyo, given your study habit, paano niyo po na-maintain yung discipline? Considering that, yun nga, since college or habang nag-i-increase nga yung level natin sa pag-aaral, andyan yung access for leisure and other else na pwedeng maka-impluwensya na dapat oras natin mag-aral, di natin mabibigyan ng oras. Kasi mas maglilibang tayo, mas anything na kumbaga aside sa pag-aaral. Paano po natin na siguro na maintain yung disiplina na hindi tayo matukso na lumihis sa dapat oras na dapat nag-aaral talaga tayo, madam? Two things po, sir. First, I keep myself motivated by saying, bakit ba ako nandito? Ang dami ko ng challenges na hinarap ng bata ako. Pinaglaban ko tong pagkakataon na makapag-aral ulit. At alam kong maraming mga estudyante ang gustong makapag-aral sa UP or gustong makapag-aral ng libre. So bakit ko nga ba to ginagawa? Ginagawa ko to dahil ito ang aking pangarap. So I always remind myself the reason why I'm here in the first place. At pangalawa po, iniisip ko po na hindi ko po kayang maging masaya kapag alam ko pong may deadline ako. So medyo psychology aspect po siya, sir. Kasi parang ang hirap pong, alam niyo po, habang nag-iisip po kayo tapos magpo-party kayo, parang ang hirap naman po nun, sir. So, minimake sure ko po na lahat tapos bago po ako mag-bond or mag-hangout sa aking mga kaibigan. So it's nice na malaman ma'am na na-overpower mo yung disiplina na yun nga, hindi yung masisikmurang hindi pa tapos yung ACADS mo, and bago muna tayo makipag-hangout o makipagsiyahan. Siguro ma'am, matanong ko lang po kasi tayo UP, paano po natin na-envision na dapat makapasok tayo sa UP someday as dito tayo dapat magka-college and lalabas tayo na isang UP graduate? Well, bago pa man po ako pumasok sa UP, iniisip ko po na, ay gusto ko lang matuto. Gusto ko lang mag-aral. Hindi ko nga po ina-expect, sir, na makakapasa po ako sa UPCA. So, ayun, sir, lahat po ng, bago po ako mag-college, lahat po ng kolehiyo na kaya ko pong pasukin, tinry ko pong i-applyan. So, ang sa akin naman po, sir, kung ano man po ang ibigay sa akin ni Lord na kolehiyo, gagalingan ko po. Kasi once in a lifetime opportunity po kaya ang makagraduate ng college. At again, yung habol ko po is matuto lang po. Matuto, makapag-aral kasi ito po yung pangarap ko. I've been deprived of education before. So bakit hindi ko gagalingan? So ma'am, ito naman po matanong, since graduate na po tayo dito sa UP under AB Philosophy, if di po nagkakamali. What are, ano po ba yung mga plans natin, ma'am, after grad? May balak ba tayo mag-aral? And since parang pre-law po at itong philosophy, may balak po ba tayo mag-take up ng law? Or else siguro, may natitignan na din po ba tayong papasukan na trabaho, ma'am? And considering that, sad to say, kasi tayo may mga Latin honors tayo, ma'am, ang hirap ng job opportunities dito sa Pilipinas, kung hindi mahigpit, talagang timingan, paano po natin, paano tayo magko-cope up with that challenge? Okay po. So, sa awa po ng Diyos, yung mga job opportunities po ang lumalapit sa akin. Recently po, may nag-message po sa akin sa isang social media platform na nag-o-offer ng job sa law firm sa US pa nga po yun. So,
Inapplyan ko po yun, sir, at sa awa ng Diyos, ako'y natanggap. So, for now po, gusto ko po maging abogado, sir. Pero sa ngayon, hindi po muna ako makapag-law school dahil kailangan ko po muna magtrabaho at makapag-ipon. At pag nakaipon na po ako, gusto ko po sanang maging full-time law student. So, sir, i-share ko lang po yung pangarap ko po maging abogado dahil ayun nga po, kapag naririnig po natin yung profession na yun, madalas na iniisip natin na sila ay napaka-intelektual, may kredibilidad, at may kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili o anuman ang kanilang pinaniniwalaan. At gusto ko pong gamitin yung mga characteristics na yun upang para sa akin, para sa pamilya ko, at para sa ibang mga tao po, para sa mga nasa laylayan. Gusto ko po silang tulungan. Yun, ma'am, thank you for that. And siguro ito na lang po last question ko, ma'am. Paano po natin, ma'am, may encourage yung mga naging kapwa po natin na naging kasalukuyang out of school youth na yun nga po, baka kasi may iba sa kanila na dahil nga po sa status ng kanilang financial capability, mas gugustuhin na lang pong hindi makapagpatuloy ng pag-aaral o magkaroon ng lack of motivation continuing or pursuing their studies. Okay po, sa mga kabataang out of school youth ngayon, di nakakapag-aral o delayed, gusto ko lang po sabihin na huwag kayong susuko. Patuloy nyo lang abutin ang pangarap ninyo sa pamamagitan ng 3 things po: pagpapakumbaba, pagsisikap, at panalangin. Kailangan ng pagpapakumbaba dahil ang paghingi ng tulong ay ang nagpapakita ng kahinaan ng inyong kalagayan or vulnerability po. So kung may handang tumulong sa inyo, nalampasan nyo na ang unang hakbang. Kailangan nyo rin ng pagsisikap dahil ang totoo, kailangan nyo mag-extra effort upang makahabol sa inyong mga kaedad na nag-aaral. So make sure to keep yourself motivated and disciplined. Mahirap man, pero sa tuwing gusto nyong sumuko, lagi nyo lang balikan ang mga dahilan kung bakit nyo ito ginagawa. At ang pinaka-importante sa lahat, ang panalangin sa Diyos. Dapat patuloy kayong manampalataya at magtiwala na makakamit nyo rin ang mga pangarap ninyo. Ma'am, siguro last question na lang po sa akin isingin ko bago ko po ipasa dito sa aking kapartner na si Bombokier. Since yun nga po nakaranas nga tayo nitong financial struggles and all, naranasan po ba natin, ma'am, na talagang magkaroon ng part-time para lang kumbaga mapaipagpatuloy itong ating pag-aaral? Yes po, ang dami ko pong naging part-time noon, sir. Nakakatawa nga po dahil may mga times na menor de edad pa lang po ako at yung part-time ko po less than the minimum wage, 50 pesos a day. So marami po akong naging racket na tinatawag, katulad po ng babysitting, pagbenta sa sari-sari store, live selling sa mga social media platforms. So bukod po sa mga tulong na nare-receive ko po sa aking mga kaibigan at kamag-anak, nakakatulong din po yung mga part-time jobs ko po. And ma'am, thank you for that, ma'am. And with all the struggles that you have experienced, siguro I think you deserve itong mga tagumpay na naranasan mo. And siguro, ma'am, dahil tapos na po ako, ipapasa ko na po ulit pabalik kay Bombokier ang itong mga pagtatanong. Bombokier? Yes. Ito, Ma'am Colleen, balik sa akin. Last 2 questions na lang, Miss Colleen, bago po tayo magtapos. Ano, ma'am, yung naging pagbabago sa inyong buhay mula nung pumasok kayo sa UP and graduate as summa cum laude, Miss Colleen? Napakaraming pagbabago po. After all, change is constant. And I love it because it always keeps me outside of my comfort zone. And if I'm outside of my comfort zone, I grow. I know that I grow. So, ang pinaka-importanting pagbabago na aking naranasan ay ang aking mindset. Kasi, as I mentioned po kanina, nag-aaral lang po ako para sa aking sarili. Dahil gusto ko lang makapagtapos, gusto ko lang magkaroon ng disenteng trabaho para makaahon sa paghihirap. Pero ngayon na
na-expose ako sa kultura ng UP at sa mga pinaglalaban ng mga UP students. Naging kaisa na rin ako sa kanilang mga pinaglalaban. I realized that I should not only work for myself, but I should use the abilities, the skills that I've learned in UP to serve the other people. After all, yun naman po yung in-impart na value sa amin, ang paglingkuran ang sambayan ng Pilipinas. Okay, yun. Very well said, Miss Colleen. And last, ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, ano ma'am ang inyong maiiwan na mensahe? Una, sa mga gustong mag-aral sa UP, ano ang kailangan nilang i-prepare? And pangalawa, sa mga tulad din natin ma'am, na out of school youth, and kahit hindi out of school youth pero nawawalan na ng pag-asa na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, ano kaya ang pinakamagandang motivation na maiiwan natin sa kanila? And kung meron tayong gustong pasalamatan sa kabila ng ating tagumpay, Miss Colleen, sige po, ibibigay ko sa inyo ang linya. Okay po. So, para sa mga aspirant UP students, galingan nyo sa high school pa lang, okay? Make sure na makinig kayo sa inyong mga professor, i-maintain nyo yung grades nyo. Kasi practically speaking, chine-check din sa UPCAT yung grades mo. And of course, pag nandyan na kayo sa UP, make sure to make yourself vulnerable to your surroundings kasi napakarami nyo pang matututunan. Okay? Make sure to have humility in you para mas ma-absorb nyo pa yung knowledge and culture at iba't ibang pananaw ng iba't ibang tao. So, para naman sa mga out-of-school youth na kagaya ko noon, gusto ko lang pong ulitin yung sinabi ko po kanina, sir, na wag na wag po kayong susuko. Okay? Make sure na patuloy nyo lang abutin ang pangarap nyo. Okay? Ulitin ko po, sir, sa pamamagitan po ng 3 bagay: humility, diligence, or pagsisikap, at of course, panalangin. So, kailangan po natin ng humility kasi kailangan po natin humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi po natin to kaya na mag-isa. Kasi po ako, di ko po kinaya na mag-isa ako, sir. Marami pong tumulong sa akin noon. Mga churchmates, pamilya. So, ayun, pwede po kayong lumapit sa mga organizations kung talagang walang-wala na po talaga. Marami pong mga organizations dyan ang tumutulong sa mga out-of-school youth. At of course, pag may tumulong na po sa inyo, make sure na kadagdagan niyo po ang inyong discipline. Okay? So, kailangan niyo pong pagsumikapin talagang mag-aral. Kasi kailangan niyo po syempre mag-adjust sa inyong mga kabatchmates na may traditional na pag-aaral. And of course, hindi niyo po ito magagawa ng sarili niyo o tulong lang ng ibang tao, kundi kailangan niyo rin po ng tulong ng Diyos. So, kailangan niyo pong manalangin at talagang may malalim na pananampalataya para makamit nyo ang inyong mga pangarap. Tutulungan naman kayo ni Lord tulad ng pagtulong niya sa akin. At ayun po, gusto ko pong pasalamatan ng aking pamilya, kay Mama Arlene, kay Papa Noel, ayan po, sa mga tumulong po sa akin, kay Ate Shek, siya po yung tumulong sa akin sa church ko po. Siya po yung nag-tutor sa akin sa math. Tapos po sa aking mga kaibigan, sa organization, maraming salamat po sa inyo. And of course, sa ating mga Filipino taxpayers na tumulong sa akin, nag-tuition sa aking buong college. Salamat po at I will pay it forward. I will serve all of you.